sa ating pong Sunday service na ito. Pag start, ipugol po ng batiin niyo kung katabi na salamat sa iyong pagdalo. Sa linggo ulit, huwag kang mawawala. Sige po tayo pinagsin tayo sa nagmunang panimula. Sa nagmunang alamin na ating pong kapatid, Brother Boy Adriano, kasunod po na ating pong praise and worship team. Yes po, Lord God. Magandang umaga po sa atin na tayo po'y mananangin. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. At napag-iingat po sa bawat isa sa amin. At sa umaga po ito, Panginoon, ay gawin po makatanggap ng kapang aming pagpupuri, paglilingkod sa umaga nito, Lord. Pakalinisin mo po ang aming mga puso at isipan, ang mga pong bahid ng dungis ng kasalanan ng aming nagawa. Inyo pong patawarin, Panginoon. At kami po ay inyo pong pakalinisin sa mga ito. Sigit sa lahat, Lord, maging dalisay ang bawat isa sa aming pagpupuri, paglilingkod sa umaga nito. Panginoon, kung mga kapatid pa namin na wala pa sa mga oras ito, ipakaingatan mo po sila hanggang sa punta rin sa Panginoon. Sa aming hapon, Panginoon, sa San Isidro, ikaw pa rin po siyang patuloy na aming mapasalamatan at papapuli. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning po sa bawat isa. Tayo po lahat ay aawit sa Panginoon, ay magpahanda ng ating po mga puso. Tayo po umawit sa Kanya, ulitin po natin magharga. Yes, Father, dinataas ka po namin, Lord, sa mga ang dalangin po namin, Panginoon, ay ang pag-iingat mo, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na patungo po dito at sama-sama po kaming sasamba at makikinig po ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Lord God, lahat po ng narito. And ang anointing, Panginoon, pagkaloob mo po, Panginoon, sa amin pong speaker, yung wisdom, yung knowledge, pagkaloob po sa Kanya, at maging kami na mga makikinig at mag-aawitan, Panginoon, ay ihanda mo po aming puso sa pagsamba at patawarin, Lord, makalinisin, Panginoon, sa aming pong mga pagkakasala. Maraming pong salamat, Lord, sa lahat, Panginoon, ng iyong mga blessings at kabutihan, Lord, sa bawat isa sa amin. Po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Sa ating naman pong scripture reading, mababasa po ito sa Awit 101 hanggang 2. Sama-sama po nating basahin. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa.
lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayaw mo lahat ay nandito upang magbigay papuri kay Yahweh. Yes, Lord! Nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh.
manatili sa iyong lilim, sa iyong presensya sa bawat araw, Panginoon. Maranasan yung pagkilos mo, Panginoon. You are our hiding place, Lord. Hallelujah. Gawin po natin personal na pakikipag-usap sa Panginoon. Gawin po niyo. Hallelujah.
Tayo madalangin. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat po sa mga ganito. Salamat po sa buhay at kalakasan, maging sa aming mga kalusugan, aming Ama. At salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pagtugon sa aming mga pangangailangan sa mga nakarang araw. Salamat din sa inyo pong pag-iingat, aming Diyos. Noon na nararanasan po namin ang inyong pong pagkilos sa bawat isa sa amin, sa inyong iglesia, Panginoon. Sa umagang ito, Diyos, kami po'y nagpapakumbaba sa aming mga sarili. Hinihingi po na, Panginoon, ang inyo pong presensya na patuloy po namin maranasan, Diyos, sa amin pong kalagitnaan. At dinadalangin po namin anumang ginagawa ng kaaway sa buhay at pamilya ng mga anak, kung mayroon man. Amin po itong kinakansila sa pamahalan ng Panginoon Jesus. At Lord, kung mayroon man po kaming mga kapatid na nakakaranas ng mga pagsubok, problema, dalangin po namin ang inyong pong tulong sa kanila, ang katagumpayan, Panginoon. Hindi po lingid sa inyo ang krisis, ang inflation na nangyayari sa aming bansa. Patuloy po ninyong pagpalain ang bawat tahanan, at i-provide o ng kanila pong mga sa bawat araw. Tulungan niyo po patuloy ang inyong pong mga anak. Patuloy po kaming nananampalataya na sa kabila ng mga subok, sa kabila ng mga krisis na dumarating, Panginoon, ay nandyan ka at kasama ka namin upang makapagtagumpayan namin ang mga problemang dumarating, Father God. At sa umaga nito, patuloy ko pong dinadalangin, Panginoon, ang inyo pong pangungusap sa amin sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Buksan niyo po ang aming puso. Buksan niyo po ang at bigyan niyo kami ng sapat na pangunaw sa inyo pong mga salita. Lukuban niyo po kami ng inyong presensya, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. At ang iyong mga salita, O Diyos, ay tunay na maingatan sa amin pong puso. Maging ang iyong lingkod na meeting, dalahin ko, Ama, kayaon lamang na inyong pinapahintulutan ang siyang mamutawid sa kanya pong mga labi. Lukuban niyo po siya ng inyong kapangyarihan. Salamat po sa mga ganito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. So, ayan. Muli, magandang umaga. Sabihin mo sa iyong katabi, kumusta ka, kapatid? So, gagahapon ay nandaw kami sa gawain ng Kalkab. Marami naman po ang dumalo, marami pang accept ng mga local churches. So, kanina umaga, pag-gising ko talagang mahina na yung katawan ko dito, alam. So, ganun po kasi ang diabetic. Ano siya? May mga araw na pag-gising mo, napakahina ng katawan mo. Sinugat ko naman yung aking blood sugar. Ano naman? Maganda naman, 119. Kumbaga, sobra lang ng konti. Tapos, yung aking blood pressure, medyo mataas nga lang. Yung 108/93. Ganyan. So, medyo mataas. At ang aking pulse rate ay hindi rin normal kasi 93. Ano po? So, iniisip ko baka yun yung dahilan ng aking pulse rate o kaya yung aking blood pressure. So, ganun pa man, kailangan po natin magpatuloy. Amen po ba? Sa paglilingkod sa Panginoon. Okay. So, ang ating inanyayahan ko ang bawat isa na tayo po ay tumayo. So, responsibility po tayo. At ako ang munang babasa. Nangyari nga na samantalang siya ay sinisiksik ng karamihan na pinakinggan ng salita ng Diyos, na siya ay nakatayo sa tabi ng dagat-dagat ng Gennesaret. At nakakita siya ng 2 taong nasa tabi ng dagat-dagatan. Datapwan nagsilunsad sa mga yaon ng mga mamalakaya at hinugasan ang ilang mga lamban. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon at ipinamanhid niya dito na ilayo
ng kaunti sa lupa at siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At pagiging na magsasalita ay sinabi niya kay Simon, "Umaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakay." Sabay-sabay po tayo. At sumagot si Simon at sinabi, "Guro, sa buong magdamag ay nasipagpagal kami, at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat." Pinagpala ng Diyos ang kanya pong mga salita. Makakaupo na po tayo. So, ayan. Ito naman po yung pagtawag ng alagad ng Panginoong Hesus, account po ni Lucas. So, nang nakaraan, sa po yun ni Mateo. Sa chapter 4 po tayo. Last Sunday. Okay. So, ito po yung pinamagatan kong from the shore to surrender. So, mula sa pampang hanggang sa pagsuko. Okay. So, sa intro po natin, sa buhay pananampalataya, maraming Kristiyano, ayan. So, sa buhay pananampalataya, maraming Kristiyano ang nananatili lang sa pampang. Bakit? Dahil ligtas, komportable, at hindi nababasa. Ngunit ang tunay na pagiging alagad ay hindi nananatili sa gilid ng pampang. Tinawag tayo ni Jesus na lumakad sa pananampalataya at lubos na magpasakop sa Kanya. So, sa Lucas 5:1-11, makikita po natin ang paglalakbay ni Pedro mula sa pagiging isang mangingisda sa pampang tungo sa pagiging alagad na iniwan ang lahat para sumunod kay Kristo. Ito ay kwento ng pagkilos mula sa karaniwan tungo sa dakilang layunin. So kung mapapansin po natin, yung paglago rin ng buhay Kristiyano, ng pagiging alagad ng mga unang alagad ay hindi po bigla-bigla. Amen po ba? Mayroon po siyang tinatawag stages din. So hindi lamang tayo tinatawag ni Jesus na sumunod sa Kanya, kundi hinihilan niya tayo palalim, dahan-dahan hanggang sa tuluyang pagsuko ng ating buong puso sa Kanya. Gusto kong ang word na hinihila. Sana lahat hinihila ng Panginoon. At sana nagpapahila rin. Kasi maraming Kristiyanong ganyan gustong hinihila. So sana lahat hinihila. Okay, ngayong araw tatanungin tayo ng Diyos, handa ka na bang iwan ang pampang at sumunod sa Kanya ng buo? So ang panyaya ni Jesus ay hindi lamang para sa mga handa ng dumalo, kundi para sa mga handa ng sumunod, kahit hindi pa nila alam ang buong plano. So sa kwento ni Pedro, makikita natin ang 4 na hakbang ng pagiging alagad. Ang una, basa po. Okay, inaanyayahan po tayo ng Panginoong Jesus na lagi pong maging available. So mahalaga po yan. So nangyari nga na samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan. Yung word na sinisiksik ng karamihan ay nagpapakita na at that time ay umpisa na or famous na po ang Panginoong Jesus sa Kanyang pagtuturo at pangangaral. So makikita natin dito na kahit po siya saan magpunta, sinusundan na po siya ng maraming tao. Yung word naman po na Genesaret, yan po ang ibang katawagan sa Sea of Galilee. So baka magkalituhan lang po tayo. So ang ibang katawagan sa Sea of Galilee ay Genesaret. Okay. At nakita siya ng 2 daong na nasa tabi. Yung word na nakakita, ang lahat po ng naghahanap ng alagad or ng maidi-disciple, ang katotohanan makakakita po siya. Amen po ba? Kung tayo po ay nagdi-disciple, Lord, bigyan niyo ako ng mga tao na i-disciple
aalagaan, tiyak po yan, makakakita ka. Kung paano ang Panginoong Hesus ay intentional na naghanap ng mga tuturuan, ay naghahanap po siya, ganun din po tayo. Ang kailangan lang po ay yung desire at willingness po natin ng paghahanap. So sa 3, at lumulan siya sa isang mga daong na kay Simon, at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. So, ang word na yan na kulay pula ay nagpapakita po na hindi lang po pinagamit ni Pedro ang kanyang bangka, kundi siya rin ay nakinig sa Panginoon. Ano? So marami po kasi ang iba, sige, pastor, gamitin niyo yung bahay namin. Pero yung bahay lang nila, siya ayaw makinig. No? Exempted siya. Sige, pastor, gamitin niyo hanggang gusto niyo. Pero wag lang kaming isama ninyo. May mga ganun po. Pero si Pedro, makikita natin po dyan na nang ipagamit po niya yung kanyang bangka, ay kasama po ang kanyang atensyon sa pakikinig sa pagtuturo po ng Panginoon. Ano ang kahulugan ng availability sa pananampalataya? Ang availability ay hindi lang basta pagiging present o naroon. So pag sinabing availability, hindi ka lang laging present every Sunday, hindi ka lang present pag cell group, hindi ka lang present pag prayer meeting o lahat ng mga gawain. Ang availability, ito ay pagiging bukas, handa at masunurin sa tawag ng Diyos. Anumang oras, anumang paraan ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen po ba? Yun bang lagi kang handa pag tinawag ka ng Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon? Ganun po ang availability. Kasi marami po tayong dahilan, hindi po ba, ay pastor, hindi po ako available. Ngayon ka na kailangan. Ano? So, ang tawag ng pagiging available na lahat ng oras ay dapat available po tayo. So, ang availability ay ang pagsasabing, narito ako Panginoon, gamitin mo ako. Minsan nyo na po bang sinabi yan sa Panginoon? Lord, narito po ako, sinusuko ko yung aking buhay. Gamitin niyo po ako hanggat gusto niyo. So, hindi ito tungkol sa galing, talino, dami ng alam, kundi sa puso na hindi o nahandang sumunod. Ano po? So, hindi po ito usapin ng kasanayan, ng galing at talino na biyasa, ay, hindi ako pwede, pastor. Hindi pa talaga ako marunong. Kaya nga po may training. Amen po ba? Kailangan hasain. Ang kailangan lang ng Lord yung available ka. No? Para mahasa ka. So, kailangan nakahanda po tayong sumunod. At sinasabi natin, narito ako Panginoon, gamitin mo ako. So, bakit mahalaga ang availability sa Panginoon? Mas mahalaga ang puso kaysa kakayahan. No? Tandaan po natin yan. Mahalaga ang puso kaysa sa ating kakayanan. Sa Biblia, maraming ginamit ang Diyos na hindi po qualified sa paningin ng tao. Tulad ni Moses. Ano? Si Moses, ano po yan? Bulol. Ano? Mas bulol pa po yan sa akin. Kaya po ayaw niyang sumunod. Sino maniniwala sa akin? Hirap nga po akong magsalita. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, di ba? Chapter 4 ng Exodus, sino bang gumawa ng bibig? Hindi ba ako? Kung ayaw mong sunod, kasi matigas talaga si Moses, o nandyan yung kapatid mo, si Aaron, siya ang iyong magiging spokesperson. Ano? So, wala pong hadlang. Pag ang gusto lang ng Lord, maging available po tayo pag tayo po ay tinatawag. Sino pa? Si Gideon. Alam niyo po ba si Gideon? Ang baba po ng tingin sa kanyang sarili. Napakaliit ng kanyang tingin. Hindi ako qualified, Lord. Yung aming pamilya ang pinakamahirap. Kami po, sa aming tribe, kami ang pinakamahirap na pamilya. Hindi pa ako. Marami naman dyan, Panginoon, yung mas qualified pa sa akin. Bakit ako pa? Pero ang tawag sa kanya ng Panginoon, mighty warrior. Ano? Sa kabila ng kanyang kahirapan, pagiging maliit sa tingin sa sarili, may nakatago pala siya. Ano? Isa pala siyang mighty warrior.
So, minsan, kailangan lang natin buksan ang ating pong puso sa Panginoon at madidiscover po natin ang mga kakayanan na nakatago lang pala, nakaimbak sa ating pong sariling pagkatao. At maging ang mga alagad, hindi rin po sila qualified sa paningin ng mga tao. Walang pinag-aralan. Ano? Ganun nga ang sinasabi ng mga Pariseo sa kanila, sino bang mga itong nagtuturo? Hindi naman ito nanggaling sa mga university. Ano? So hindi sila qualified. Pero ang Panginoon, hindi po siya tumitingin sa panlabas o sa resume po natin, kundi sa puso na nakahandang sumunod. So ang halaga sa Diyos ay ang puso na handang sumunod, hindi ang perfectong resume. Ang tumitingin ang tao sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon tumitingin sa puso. Sabi po yan ng 1 Samuel. Pangalawa, ang availability ay daan sa pagsunod. Tama po ba? Kung hindi tayo available, paano tayo makakasunod sa tawag ng Diyos? Di po ba? Pag lagi po natin dahil Lord ay, Pastor, hindi po ako pwede. Panginoon, hindi po ako pwede. Hindi ako available. Makakasunod kaya tayo sa Panginoon? Hindi po. Kaya kailangan bilang mga alagad, nakahanda po tayo or available lagi po tayo. So ang pagiging bukas sa Kanya ay unang hakbang sa pagsunod. So sa Isaiah chapter 6 verse 8, ang sabi po na nito, ako Panginoon, ipadala mo ako. So sa panahon pong yan, ang Diyos ay nangusap po kay Isaiah. At that time po ay tawag dito, nasa Babylonia or kamamatay lang ni Haring, nakalimutan ko. At gusto ng Diyos yung makausap o magpadala ng tao roon na magbibigay ng mensahe. So, ang ginawa po ng Panginoon, nagpakita siya kay Isaiah at nagtatanong ang Panginoon, sino ang aking ipapadala? Pero ang sagot na Isaiah, narito ako Panginoon. Send me. Sana lahat ng Kristiyano gano'n. Lahat ng alagad gano'n lagi. Lord, ipadala mo ako. Hindi yung namimili. Sa amin po ng mga pastor, ang interview po sa IRM, yun po yung kagandahan. Nakahanda ka bang madistino kahit saan? Pag sumagot ka nga ay depende po sa usapan. Bagsak ka na. Dapat ang sagot mo lang, opo, kahit saan. Kahit po sa kabog-kabog. Kahit sa dulo ng Pilipinas, kailangan nakahanda ka. Basta may tao lang. So, ganun po siya. At sana ganun din. Yung ating pong puso, ang ating pagiging alagad ay nakahanda po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So sa mga talata, hindi kaagad inutusan si Pedro na magbahagi ng salita ng Diyos. Hiniling lang ni Jesus na ipagamit ang kanyang bangka. Ganun po yung pamamaraan ng Panginoon. Hindi niya kaagad sinabi, Pedro, ikaw na, mag-preach ka na. Hindi po, papahiram muna ng iyong bangka at gagamitin mo. Nag-umpisa lang po sa ganun. At ginawa niyang available po yung kanyang bangka at yun na po yung umpisa. Dahan-dahan po siya na ginamit po ng Panginoon. Ganun din po sa buhay Kristiyano po natin. Amen po ba? Minsan, hinihiram lang ng Lord or may sinasabi lang ang Lord sa atin. Dumalang ka muna sa cell group. Yun lang po yung mag-uumpisa na. At marami pong nagpapatotoo. Simula po nang mag-start ang discipleship, lahat po halos ng patotoo ay dahil may nag-invite sa akin. Nakakilala ko sa Panginoon dahil may nag-invite sa akin sa cell group. Biro mo, pag-i-invite lang, walang kahirap-hirap. Ginamit ka ng Panginoon dahil nag-invite ka. Marami po yan sa panahon po ng discipleship. Kaya, tawag dito, huwag po natin ipagkakain. Ano mang bangkayan sa buhay po natin. Ipagamit po natin sa
Panginoon. So madalas nagsisimula ang pagiging alagad sa maliit na hakbang ng pagiging bukas at available sa gawain. Ginagamit ng Diyos ang mga simpleng bagay na iniaalay natin hanggang sa hindi lang bangka ang maisuko natin, kundi ang ating buhay mismo. So sabi po ng Romans 12 verse 1, basa. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masagaran na pagdalsas sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalulugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ng Diyos. Okay. Kaya ba nating pagkakilala natin sa Panginoon? Kaya ba nating ihandog kagad ang ating buhay? Hindi po. Process po yan. Ano? Kung minsan nga nahihirapan tayo, oras lang. No? Anak, ipagkaloob po naman sa akin ang isang oras sa pananalangin. Inaantok pa po tayo. Ano? O anak, bigyan mo naman ako ng panahon kahit 30 minutes lang sa devotion. Ang hirap po, Lord, magbasa. Mas maganda pang manood na lang sa TikTok. Hindi napapagod, ano? Ganun nga yung mga kamata. Pagbasahin mo yan, ang sakit sa mata niyan, ang boring. TikTok tayo, no? Ba't kaya ganun? Hindi po ba natin napapansin? Pahit na rin po yan ng kaaway sa atin, no? Ang dami na po natin po pwedeng pagkabalahan na lumalayo na po tayo sa salita po ng Diyos. So, kung kaya po natin ibigay ang ating buhay sa Diyos, yun po talaga ang pinakasusi. Wala pong bagay, kahit oras po natin, kaya po natin ipagkaloob yan sa Diyos. Dahil naialay po muna natin, una, ang ating pong buhay. So sabi po ng quotation po dyan, if you are capable but not available, nature will raise a person with lesser ability to replace you. So, pag hindi ka lagi available, yung ministry, yung paglilingkod na dapat para sa iyo sana, mapapalitan ka. Amen po ba? Crown mo sana yon, di po ba? Pagharap mo sa Panginoon, puputungan ka ng korona ng buhay, ng iba't ibang korona. Dahil hindi ka available, ang mangyayari, koronang tinik din ang sayo. Ano? Masakit po yun pag koronang tinik. So ang sabi pa po, your ability will not help you if you do not give your availability. Hindi makakatulong ang iyong abilidad na magaling ka kung hindi mo siya sasamahan ng pagiging available. No? Walang mangyayari sa buhay mo pag hindi ka lagi available sa Panginoon. So tinawag niya tayo mula sa dalampasigan at inaakay patungo sa ganap na pagsugod. Huwag kang manatili, kapatid, sa pangpang, sa gilid. Sumunod ka sa Panginoon sa pagsugod. Yun po ang una. Pangalawa, basa. The test of obedience. Okay, the test of obedience. Sa verse 4, sabi naman po niya, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pa talo? Lumubog ang mga ito. Biro mo dahil lang sa pagsunod. Napakatagal na po nilang tawag dito, nangingisda. At sinasabi ng ibang scholar, hindi lang po yan yung una, marahil ay ilang linggo na po silang pabalik-balik na mangingisda. Ano? Pero wala po silang mahuli. At magdamag na po silang nag-aabang para manghuli, pero wala pa rin po silang mahuli. Hindi pa bili ng gatas sa kanilang mga anak. Ano?
pambili ng bigas, wala po silang mabitbit. Yung pala, darating ang Panginoon. At yun yung first time dahil nagbukas sila, ng pagsunod sa Panginoon. For the first time na nakahuli po sila, 2 bangkang puno. Ang ibig sabihin po nun, blessing. Amen po ba? Gusto po natin ng blessing. Pero gusto nyo ba ng pagsunod? Dapat ganon. Kung gusto natin ng blessing, magkasama po yun. Kasama po ang blessing sa pagsunod. Yun po yung makikita po natin na nangyari po diyan. So, hinamon ni Jesus si Pedro na sumunod kahit salungat sa kanyang karanasan. Pero may challenge ka, ihulog mo ang iyong lambat, mas malalim. Ang sabi ni Pedro, ilang bisis na po namin yan, Panginoon, inaryahan ng lambat. Wala kami ni isang duling na kulisap. Ay, paano naging islang kulisap? Kahit duling na dilis, wala kaming nahuli. Ilang beses na namin inaryahan, tapos aaryahan mo na naman. Salungat yung kanilang kaisipan. Pero ang kagandahan po kay Pedro, dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko pa rin. Kahit salungat ang kanyang kaisipan, pero binuksan po niya ang kanyang puso sa pagsunod. Actually, hindi po siya nag-i-expect na sila'y makakahuli ng ganong karaming isda. Kasi alam nila na magdamag na po nilang inaryahan po yun, pero ni isang isda, wala po silang nahuli. Hindi po niya ina-expect na makakahuli silang bigla ng ganong dalawang bangka. Ako po yung dating mangingisda, yung father ko po ay fisherman. Kaya nga po kami nayulan na was out. Ang natira po sa aming bahay ay bitak-bitak na lang namin, flooring. Nung time ng Yolanda, hindi nga namin matresa, kaya dito yung bahay namin. Naghahanapan. Sa bagay, hindi lang naman kami talagang lahat, buong barangay po yan. Saan kaya dito? So, ang hirap pala nun yung na-wash out. Tapos, hinukay pa yung buhangin. So, napakahirap po siya. Sa talang buhay ko, hindi pa po ako nakahuli ng isang bangka. Maaring 3 ay styrofoam yung malalaki. Nakahuli po kami niyan. Yung nung tawag dito, yung ano ba yung Tagalog ng pasayan? Shrimp? Okay, hipon. Nakahuli po kami niyan ng 3 styrofoam. Pag nagpahuli kasi yan ay talagang maramihan siya. At tsampa na po sa amin yan. Pero dito magugulat ka, 2 bangka. Hindi magkasya, halos ilubog na po siya. Ang dahilan lang po, nagbukas po siya ng pagsunod sa Panginoon. So, ayan. Ang pagsunod ay nagbubukas ng himala at mas malalim na pagkaunawa. Lumalalim ang pananampalataya kapag sumusunod tayo kahit hindi sigurado. Minsan kasi yung ibang mananampalataya, anong mapapala ko dyan? Kaya marami ang ayaw ng magpastor. Endangered species na rin ang pastor. Anong mapapala ko dyan? Kahit kami, minsan nagsisisiring kami. Nag-aaral ka ng 3 hanggang 4 na taon, hindi mo tiyak kung may destino ka o wala. Parang gano'n, parang siya, parang suntok sa buwan. Ganun po. Ang sabi nga namin nung pagkatapos na namin, kasi theology, sana Christian education ang kinuha natin para nagagamit din natin sa pagtuturo sa school. Ganun yung aming pagsisip. Bakit hindi kaya natin naisip yun? Masyado kasi tayong naging tawag dyan, naging mapaghanap ng knowledge sa pag-theology. Pero yung iba na amin po mga kaklase na nag-Christian education, ay praise God. Pero ang naging hadlang din, minsan hindi na sila nagpapastor kasi nag-focus po sila sa pagtuturo. So, ganun naman po yung naging problema. So, lumalalim ang ating pananampalataya kapag sumusunod tayo kahit hindi sigurado. So, ang susi lang pagsunod. Amen po ba? Nung si Abraham ay tawagin ng Diyos,
wala pong kasiguraduhan. Bagamat ang pangako isang magandang lupain, isang lugar ng tinatawag milk and honey, pero ni sa isip po niya ay hindi po niya nakamtan po yun. Kasi sa panahon na po nila Joshua po, nakatawid ang bansang Israel. Pero ang ginawa ni Abraham, sumunod lang po siya. Ganon din sana tayo. Alam po ba, mayroon pong paglago sa pagsunod. So, kawikaan, basa po. Yahweh ka magtiwala tungo sa lumusan at huwag kang mananangan sa sariling kalooban. Sa lahat ng iyong gawain, siya may alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahak. Okay, ganyan lang ang prinsipyo ni Abraham. Magtiwala lang kay Yahweh. Lahat ng kanyang mga hakbang, kailangan niya lang idulog kay Yahweh. Sana ganun din po ang ating pong prinsipyo sa buhay. Laging magtiwala kay Yahweh. Okay, sa Pampang, lugar ng kapanatagan. Ang Pampang ay simbolo ng kaginhawaan, kontrol, at pamilyaridad. So maraming Kristiyano ang nananatili sa Pampang, nagsisimba, nagdarasal, ngunit hindi lubos na sumusuko. Hello kapatid, baka ang atin pong pagiging alagad ay sa Pampang pa rin. 22 years ka ng Kristiyano. Sino ba rito ang 22 years na sa Montalban? Si Nanay Leonela. Si Brother Michael. May mga kabataan na dito na rin lumaki. Ay, praise God. Yung iba dito na lumaki, yung iba naman nagkawalaan na. Yung nakakalungkot sa Pampang pa rin. So ang gusto ng Lord ay inaanyayahan tayo na tumawid sa Pampang. Amen po ba? Pumalakot po tayo sa pagsunod sa Kanya hanggang maisuko po natin ang ating buhay. Okay. Tulad ni Pedro, madalas nating sinasabi, Guro, magdamag kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Mayroon tayong mga salungat na kaisipan, kaya hindi tayo makasunod sa malalim na bahagi ng pagiging alagad. So, ibig sabihin, hindi pa talaga nare-renew yung ating kaisipan. Mayroon pa tayong mga prinsipyo, paniniwala na hindi pa natin kayang isuko sa Panginoon. Baka naman dito mayroon pang nagpapatawas pag may lagnat. Nakakatawa nga Sabi ng unan, mayroon po doon. Nilagnat lang yung mata kaya magpapatawas na tapos tagal ng Kristiyano. Ang kanyang prinsipyo, ang kanyang kaisipan, wala namang mawawala, pastor. Maling kaisipan po yun. May mawawala. Anong mawawala? Pananampalataya mo. Ang iyong totoong pananampalataya kay Kristo ang mawawala. Actually, tinatalakay po yan sa Galatian. Yung mga tradisyon na yan. Nagpapailalim pa po tayo. Pagka bagong taon, anong tradisyon po natin? Malapit na naman ang beer. Ito, lumulundag tayo. Alam niyo po, ilang beses ako lumundag, di naman ako doon. Lalo na ako napandag kasi biro mo, bubong ng bahay, lulundag kayo, lalo kang nasiksik. Hindi po ba? Dapat iunat ka para tumangkad, hindi paglundag. So marami po tayo, Actually, Pilipino ang napakarami pong tinatawag po na superstitious belief. Kahit sa mga namatay, bawal magwalis. Mawawalis daw yung kaluluwa. Kawawa naman yung kaluluwa dyan panahiga sa sahig. Wala bang ibang lugar na pwede niyang puntahan? Mga maling kaisipan. Marami pa po tayo salungat na kaisipan sa Panginoon. At kailangan po natin isuko yun. Amen po ba? Bilang totoong masuko sa Panginoon, lahat po yung kailangan po nating ipagkaloob sa Panginoon. So, ayan, mayroon tayong mga salungat na kaisipan, kaya hindi tayo
makasunod sa malalim na bahagi ng pagiging alagad. Actually, hadlang siya. Para magamit ka ng Panginoon, hadlang yung mga maling kaisipan pong yan. Kaya isuko mo na. So, pag dinilay-nilay, basa, 1, 2, 3, go. Ikaw ay nananatili sa pampang, dahil ito'y ligtas, komportable, panatag at maginhawa. Ano ang kinatatakutan mo sa malalim na pagsunod sa tawag ng pag-ibig alagad? Okay, kailangan mong maging honest sa iyong sarili. Kaya marami po ang ayaw sa malalim kasi ang gusto nila sa pampang lang, komportable. Walang gaanong responsibility, maginhawa. Gusto ko ito na paglilingkod. Umaayon sa aking kagustuhan. Kahit hindi umaayon sa kagustuhan po ng Diyos. So ano ang kinatatakutan mo sa malalim na pagsunod sa tawag ng pagiging alagad? Kailangan mong sagutin yan sa Panginoon. Diyan ka lang makakalaya. Halimbawa, takot kang, Lord, baka kasi mawala ang trabaho ko. Maging honest ka lang sa Panginoon. Lahat po yan ay kayang solusyonan po ng Lord. Kaya hindi po ako makasunod, Panginoon, kasi yung aking asawa ay nagwawala pagpapunta na ako sa church. May ganun po dito. Inaaway po ako ng aking asawa pagpapunta na ako sa church, kaya nawawala na rin ako sa mood na pumunta ng church. Kasi punong-puno na ako ng inis. Ano? Actually, may mga na-encounter po kaming gano'n. Sana wala rito po yun. Ano? So, maging honest lang po tayo sa Lord. Kaya pong solusyonan yan ng Panginoon. Okay. Bumalik pa tayo. Ay, ito po. So, malalim na bahagi, hakbang ng pananampalataya. Inaanyayahan tayo ni Jesus na pumaroon sa malalim na bahagi, isang panawagan na magtiwala kahit hindi natin naiintindihan. Ang paglusong sa malalim ay nangangahulugan ng pagharap sa panganib, pagbitaw sa kontrol, at pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, kinatatakutan ng mga fishermen? Pating. Yung lulusong ka, nakakatakot po pag biglang yung maliit lang ang bangka mo, biglang lumitaw yung balyera. Tapos ang hamos niyan parang baka, sumisiri. Nakakatakot kahit hindi po sila nananakit. Nakakatakot yung kulay pa lang. Mas malaki pa sa sinasakyan. Nakakatakot po siya. At ano pa yung biglang unos, ano? Yun po yung nakakatakot. Hindi mo kasi kontrolado yan. Pero yung mga alagad, yan po yung pag pumapalaot ka, hakbang ng pagtitiwala po yan sa Diyos. Amen po ba? Pag tayo ay sumusunod, hakbang po yan ng ating totoong pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga ang paanyaya sa atin ng Lord, huwag manatili sa pampang, kundi sumunod. Nang sumunod si Pedro, nakaranas siya ng himala at kasaganaan. Ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula kung kailan natatapos ang kaginhawaan. Ang ibig pong sabihin ng mga kapatid yan, ang totoong paggamit ng pananampalataya sa panahon na hindi mo na kaya. Amen po ba? Diyan po gumagana yung pananampalataya. Paano po yun? Pag wala ka ng pambayad,